Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na to, gabi na po dito sa Pilipinas. During editing na po yan sa ating mga puguan. So, papakita ko po sa inyo dyan kung paano ang step by step na ginagawa ko after ng pag-harvest ko po. Unang-una, mega love shoutout muna sa ating mga subscriber. Okay, let's continue. Yes, of course, I would like to thanks to our friends from from America, especially this Miss Jackson, Veronica Jackson. She has two cute little angel daughter. I admire also this Autumn and Ali. How are you? And also Miss Coniro, good evening po. Mega love shoutout. Diyan makikita ninyo pagkatapos natin nagtapon ng tubig, kukuskusin natin 'yan or didisinfect natin ng basa, lagyan natin ng Clorox yung mga inumin dyan para medyo matanggal yung mga bakterya. So, ganyan po tayo ka-sensitive at saka gusto ko kung malinis para naman iwas tayo sa bird flu. So, ganyan po ang ginagawa natin. So, ayan, may tumatawag na sa palengke. Naghihintay po ng delivery ng mga itlog. So, tinutuloy-tuloy ko lang muna yung paglilinis. So, priority natin dyan. So, ayan. Next step, naglagay na tayo ng after na mapunasan natin ng disinfect yung mga inumin, lalagyan na natin ng tubig. At yan, kung makikita ninyo, keep waiting po tayo hanggang mapuni po yung mga lalagyan na yan. So, ayan, ganyan po tayo mag-alaga ng ating mga kapuguan dyan. Ayan, pagkatapos nating naglagay ng tubig, nasa stage na tayo ng patapos yung paglilinis natin dyan. Ayan, uhugasan natin lahat ng moist na hulog sa floor. Uhugasan natin yan para mawala yung mga langaw dyan at saka yung amoy. So, kailangan po malinis tayo kagad dyan. So, ganyan po ang ating mga ginagawa. Almost done na yan. Yun ang final na natin sa paglilinis, pinakahuli. Pero kung makikita ninyo yung pagkasunod-sunod na paglilinis natin dyan sa pagkapuguan. Ayan. So, sana makarelay kayo dyan. Ganyan po dapat palagi kalinis. So, ayan naman, kung makikita ninyo, yung waste, yung feeds na natapon, rini-recycle natin yan, alisin natin. Yan naman ang pwede nating ipakain naman sa ating mga bibi at saka manok. So, ayan po, kung makikita nyo, ang dami pong natatapon. So, kahit anong gawin natin, may matatapon at matatapon. So, ganyan po, dapat be wise po tayo at saka marunong tayong dumiskarte. Instead na itapon yan isama sa waste, sasalain natin, aalisin lang natin yung mga dumi-dumi dyan and then ready to feed na po sa ating mga duck yan. So, ganyan po ang ating mga ginagawa. So, ayan, as you can see, tinali ko na para sa mga bibi natin dito sa bahay. So, makikita po later kung paano ko ihagis sa mga bibihan natin yan. So, ayan, naglilinis na tayo. Ang next step na naman natin, mayroon na naman po tayo dyan after cleaning. Ayan. Wawalisin na natin yung floor. Yung hindi pa dyan. Ayan, naka-cover pala yung ating sako dyan. And then, ayan, ang next step natin dyan ay wawalisin natin yung floor para kunin yung mga waste na pugo. At the same time, kung makita nyo yung una, sinalandra natin, yun ang pagkain sa ating mga bibi at manukan, yung mga natapon na feeds dyan. So, kailangan alisin natin para yung mga langaw at saka yung ibang ibon na pumapasok dyan ay wala na silang matuka. So, ganyan po dapat.
Ayan naman po yung pagtapon ng ipot or pagpipreserve po natin ng ipot. Ayan, binibilad natin yan sa araw para matuyo, para maimbak natin, gagawing fertilizer po ng mga bumibili yan. Ginagawang fertilizer sa bukid, tapos pwedeng pakain sa pispan. Ayan, may nagpapareserve po dyan, kaya pinapatuyo namin, di namin tinatapon yan. Sa patungan ng ipot ng supposed to be lagyanan ng ipot yan, imbakan. Pero ang ginawa namin sa taas, yan ang pinaka-dry solar dryer namin sa pagpapatuyo ng ipot. It's take 2 days bago matuyo yan, and then after 2 days, ano na yon, isasako na natin. So ilalagay na natin sa sako. So ganyan po hands-on sa pag-alaga ng pugo para naging malinis tayo sa ating sa kapitbahay. Ayan po. So ganyan. Again, mega love shoutout po sa ating mga subscriber. Sana magustuhan din po ninyo. Kung sino man po yung gustong magpugo, puntahan lang ako or comment down below kung saan tuturuan ko po kayo yung gustong pumasok sa business ng puguan. So ayan po, para maturuan ko kayo kung paano ang step by step sa pag-aalaga ng pugo. Yan, kung makikita ninyo, ang kapaligiran sa bukirin yan, sa likod ng bahay. Ayan, maluwang yan. So ayan, balik na tayo sa loob dahil may igagawin na naman. So ayan, pagkatapos ng ginawa natin, naghugas, naglinis, nagtapon, nagpatuyo ng ipot ng ating mga kapuguan. Ngayon ay ibabox naman, ay isesegregate na natin yung mga itlog na nakabox na ibabundle natin dahil delivery time today, pipikapin yung mga na-harvest nating itlog. So ayan po, kung makikita ninyo, pawis na po ako dyan dahil sa haba, ang laki ng lininis natin dyan. Pinawisan tayo kasi sa araw na to, umalis yung kapatid ko, nagpaalam, maaga daw siyang aalis, kaya naging solo ako dyan sa pag-aayos ng kapuguan. So kung makikita ninyo, ang dami pang bakante, padating na po ang mga batch natin. Sa susunod na mga video siguro makikita na ninyo. Ayan po, binuhat ko na yan. Pagkatapos, ayan, lalagyan na natin ng takip yung mga itlog, yung mga nakakahon, kasi hindi natin pwedeng takpan yan para hindi sila mag-moist, kasi after 3 to 4 days doon pa lang sila pipick up. So kailangan fresh talaga yan, hindi talaga pwedeng takpan para hindi sila mag-moist, para maging fresh sila. And take note, ang life expansion ng mga itlog is good for 20 days only. So ganun po tayo. At the same time, pinapak na natin dyan para ready to pick up, at saka yung ibang mga. So ayan po, mega love shoutout ulit sa ating mga subscriber. So hanggang sa susunod po, I hope you enjoy our video for today. Again, mega love shoutout to all our subscriber. Have a nice day. Maasalam.